ito na po yung pinakaabang ating partner. Talagang sobrang babalik kayo pati sila mamaya later on. Okay? So ngayon po, ang inaabangan po natin, ang pinakaabangan po natin every Tuesday, every Dynapal Tuesday ay isa sa ating inaabangan ang Health Forum. So our speaker for tonight is a scholar at Manila Science High School, this lister in pre-med UST Technology, awardee and national leader UST Medicine. He's also a trainee at the U.S. Air Force Clark Air Base at Makati Med Center, Natural Medicine in San Diego, California, USA, Herbal and Oriental Medicine in Malaysia, German Homeopathy and Chelation Therapy. He's also a member of different organizations like the American College of Lifestyle Medicine, Royal Society of Alternative Medicine Singapore, Philippine Medical Association member, PTAC DOH Health Devices Committee Chair, Director in Chamber and Herbal Med Industry, Philippine Society of Oncology member, and a former Grand Chancellor of UST-GBE Med Fraternity. Siya din po ang Medical Director ng Libyan Medical Group at may mga sabi po siyang libro katulad ng The Great Anxiety Escape with Max Ricketts Jr. and Detox Benefits and Procedures with Dynamon Lab. Siya rin po ang regular program sa DRH, DZBB, DWIZ, and TV5. Without further ado, let's all welcome Dr. Edwin Bien. Hello there. Ayan. Thank you very much. Again, Miss Grace, of course, Miss Precious, and the rest of the officers for the invitation. And I'd like to greet, of course, our Sir Carlo L. Mayuga. Ayan. Thank you very much, Miss Sheng, for getting me the invitation. Alright, so ang pag-uusapan po natin ngayon, yung napabalita na pagpanaw ng ating Pope Francis. And sinasabi na ito ay dahil daw sa stroke. Pero, hindi niyo po ba napupunan na napakainit ng panahon ngayon at maaaring hindi lamang yung mga nagkakaedad ang pwedeng magkaroon ng stroke. So, yun ang pag-uusapan po natin. So, this is a picture of Pope Francis. Sinabing siya ay na-stroke. Pagkatapos niya daw may stroke, siya ay nagkaroon daw ng matinding cardiovascular collapse. Ibig sabihin, hindi na dumadalo yung dugo sa kanyang puso hanggang sa kanyang utak na nauwi ito sa coma and later on, pumanaw nga siya nitong April 22nd lamang. Now, pag-usapan muna natin ang tungkol sa stroke. Pwede po ba ipakita natin yung ating picture number 2? Ano ang mga kadahilanan na pwedeng ma-stroke ang isang tao? Well, alam niyo po ba na yung mga nagmomotor, na walang helmet, na nauntog, or those are physical injury to the brain. Ang tawag doon, concussion. At pwedeng maalog yung utak natin, at kapag naalog ito, pwedeng magdugo. So, injury is one. Number 2, ano man ang pamamaga sa loob ng utak natin. Halimbawa, may mga pumasok na mga mikrobyo gaya ng meningitis na nakikita namin ito sa mga kabataan. When we say kabataan, kahit sa mga teenagers, no, papasok sa kanilang bungo ang infeksyon. Alam niyo kung paano? Dahil sa kanilang ilong. Ay, matindi yung sasabihin ko ha. Meron tayong tinatawag na triangle of the face. Kung inyong pagdidikitin ang inyong dalawang thumb at ang inyong dalawang forefinger at gagawa kayo ng triangle at isisingit niyo yan ngayon dito sa inyong ilong. Nakatriangulo sa inyong mukha. Sige, pwede ba natin tanggalin muna yung ating picture para lang makita nila yung dinedemonstrate ko? Babalikan po natin yan. Ayan o. This is what we call the deadly triangle. So anything na papasok na mikrobyo dito sa deadly triangle na ito, mula sa ilong, mula sa mata, at mula sa ating lalamunan, ay maaaring makasira ng ating utak. At yung mga infection na yun can come from infected gums, infected polyp of the nose, o kaya kahit infection of the eye. So pwede yang mag-stroke. Balikan po natin yung picture number 2, please.
Aneurysm, kung natatandaan niyo po ito. Picture number 2 will show us aneurysm. Naghang po ba tayo? Pakilabagay uli ang picture number 2. Ayan, yung causes. Ano ba yung aneurysm? Sumikat na yan eh. Pagkasama na yung arteriovenous malformation. Naalala ba yung artista na si yung Spanish Filipina na meron daw siyang aneurysm na pumutok. Si Liz, I forgot the name. Basta isa po siyang artista at nangyari ay pumutok yung aneurysm niya sa utak niya. Anybody who knows the name? Isabel something. Granada po, Doc. Okay. Isabel Granada. Ang blood pressure na hindi natin pinapansin, gaya ng 200/100, pwedeng pumutok ang ugat sa utak natin. Yung paninigas ng mga ugat natin or atherosclerosis, pwede ring mag-cause ng stroke. Sino? Isabel Granada po, Doc. Kanina binabanggit ko yung mga kadahilanan ng stroke. Okay? Mula injury, AV malformation, pamamaga o infection galing sa ilong, yung aneurysm, kamukha na banggit ko nung isang babaeng artista na nagkaroon ng AV malformation at kinamatay niya. High blood pressure, na kamukha ng naging kaso ni FPJ, or atherosclerosis, paninigas ng ugat ng utak natin. Okay? Ano nangyayari? Tingnan natin yung picture number 3, please. Yan. Sa picture number 3, makikita nyo, mayroon tayong ugat sa leeg. Am I still on? Ayan. O, nakikita nyo na po. O, yung ugat na yan, carotid artery yan, yung kulay pula sa leeg. Alam niyo yung carotid artery, pwedeng magkaroon niya ng deposito na kung tawagin ay cholesterol plaque. Nakikita niyo sa bandang kaliwa. Yung cholesterol plaque na yon, akala niyo ay sa puso lamang naiipon. Ang matindi, naiipon yan sa leeg. At pwedeng isang maliit na blood clot ang matanggal at pumasok sa loob ng utak. This will cause ischemia. Yung word na ischemia means hindi makadaloy ang dugo sa utak natin. And later on, kapag lagi nag-ischemia, kapag ang ugat ay kumakapal na, pwedeng magbara. Kung saan siya nagbara, it is the opposite side of the body ang pwedeng manghina. So, this is a blood clot stroke. Pero may isa pang klaseng stroke na mas delikado. Nasa next picture number 4. Yan. Pwede ba ipakita natin? Picture number 4. Yan. Thank you very much. Kita nyo sa kaliwa, nagkaroon ng bara. Yung blood clot yon. Pero ang matindi, yung nasa kanan. Bleeding yon. Kaya mas matindi ang bleeding or internal hemorrhage dahil yung dugo ay pwedeng maging sinlaki ng bola sa loob ng utak. Pwede niyang madiinan yung medalla oblongata. Yung medalla, yung nakikita niyo na kulay berde, dito sa may bandang batok. Yung tinatawag na pons at yung nasa ilalim niya, medalla. Bakit mahalaga na wag madiinan yon? Kasi yun ang nagko-control ng ating paghinga. So kung nadiinan ito ng pagdurugo, hihinto ang ating paghinga. Kaya nakamamatay ang stroke. Mas maganda pa yung may nag-blood clot, paralisado lang. Yung internal hemorrhage, nakamamatay siya. Ngayon, kapag nagkaroon ng stroke, mayroong stages yan. Ito yung stages na sa picture number 5. Pakita lang po natin ang picture number 5. Okay, thank you. Yan. Ang ginagawa po namin, pag ang isang tao ay na-stroke, kinukunan namin ang tinatawag na EEG, electroencephalograph. Doon namin nalalaman which part ng brain ang namatay. At kung makikita nyo, yung normal, yung nasa bandang taas, kumbaga sa relo ay nasa 12 o'clock area, we have the beta and the gamma. Pero kapag pumunta kayo dito sa bandang gitna, nakikita nyo yung parang bulate na sinulat ng doktor. That means the brain is not functioning well. Kuha nyo. Pag pumunta ka naman sa bandang gitna, kumbaga sa 6 o'clock, pwedeng mangyari ito
na ang utak nagluluko na yung kanyang brainwave at pwedeng mauwi sa pagkamatay. Kuha natin, ha? Yan. So, kapag na-EEG na ang isang pasyente, pinapa-CT scan namin or MRI. Tingnan natin yung next slide. Picture number 6. Please. Ayan. So makikita nyo sa bandang kanan, yung utak na maraming kulay-kulay, gising ang pasyente. Bagamat na stroke na siya, pero gising siya. Sa gitna, makikita ninyo, gising pero parang wala sa huwisyo. At sa pinakakaliwa, ito naman yung hindi na nagigising, pero humihinga. Nakaasa ito sa respirator. So these are the stages ng taong na stroke. Paano namin tinetesting? Paano kung wala kang MRI, wala kang CT scan, ikaw ay nasa probinsya o nasa isang ospital na maliit lamang? Meron kaming pan-testing. Simpleng test kung tawagin ay Glasgow scale. Picture number 7, please. Ayan. So sa picture number 7, titingnan namin. Ibuka ang iyong mata. Kapag kaya niyang ibuka yung mata niya automatically, that's good. Mataas ang grade niya. Kapag kailangan pang sumigaw, para lang madinig ka niya, para dumilat ang mata, mas mababang grade. May iba, kinakausap mo na, pikit pa rin. Yun ang mababang grade. Next, tinatanong namin yung pasyente, alam mo ba kung nasaan ka? Pag alam niya, oriented siya, alam mo ba kung anong taon na? Pag alam niya, oriented siya, mataas ang grade nun. Pero kapag kinausap mo, ang salita niya ay wala sa tamang tanong, confusion. Ang matindi, yung umuungol lamang, mababa ang grade nun. Lalo na kung hindi sumasagot kahit kinakausap mo. Alright. Ang last, yung motor response. Nilalagay namin ang aming daliri sa kanyang palad, tapos pinapapiga namin yung daliri. Kapag kayang pigain, that's a good sign. Pero yung iba, parang kailangan mong ipatong yung daliri mo pero hindi niya napipiga yung kamay mo, that's a bad sign. Okay, so ini-scorean namin ito. At yung numero 3 hanggang 8, kung ang total mo ay 3 hanggang 8, ay delikado na yon, severe na yon, severe stroke na yon, pwede nang makamatay talaga. So ang medyo maisasalba pa yung mild, kung ang score mo ay nasa mga below 15. Kuha nyo? Alright. Ngayon, maraming mga iba nagtataka, ano nangyari kay Pope Francis na stroke? Tapos bakit nagkaroon ng cardiorespiratory collapse? Ito na yon, yung picture number 8. Mahalaga to, matutunan nyo rin ha. Picture number 8, please. Iba ang cardiac arrest sa heart attack. Mahalaga ha, alam nyo to. Pag sinabing heart attack, yung nasa kanan, may nagbara sa ugat ng puso. Yung ugat na yon, coronary. Ano yung cardiac arrest? Walang nagbara, pero huminto yung puso. Nawala yung kuryente. Kaya ito yung nakikita ninyo sa mga television na dinidefibrillate namin o kinukuryente yung puso. Okay, nakuha nyo ha? Ngayon, ano mas delikado sa dalawa? Well, pareho. Pero yung cardiac arrest, yun ang pwedeng makamatay na kaagad. Kasi nga, hindi na bumobomba yung puso kasi wala na yung kanyang nerve flow. Whereas sa heart attack, pwede pa itong mainiksyonan ng pampatunaw nung bara. Okay, mahahalaga itong mga binabanggit ko dahil later on, ikikwento natin kung ano yung mga magagandang iinumin din nila bilang suplemento. Tingnan natin ang picture number 9. Ano ang kadalasang dahilan ng pagbabara sa ugat? Pagkain. Okay, tandaan niyo po yan, pagkain. Mas marami ang naha-heart attack ngayon kaysa noon. Dahil ang mga pagkain natin ngayon, mas hindi healthy kumpara noon. Ano ang mga pagkain na yan? Balat ng manok, taba ng baboy, pinirito lagi, at saka yung mga comfort foods, gaya ng mga
hotdog, hamburger, yan ang mga pinababayaan natin sa mga bata. Hindi natin alam na pinipreddispose natin sila to a future heart attack. So ayaw po natin yon. Sa picture number 10, tingnan natin, ano naman ang dahilan para mag-cardiac arrest ang isang tao? Yung huminto ba bigla? Electrical issue yun eh. Alam nyo bang totoo na may tinatawag na broken heart syndrome? Broken heart syndrome, ito yung mga taong nasusobrahan ng depressed. Sobrang nalulungkot. So much so na yung puso nila nakisama at hindi na tumibok. Kuha nyo ha? Yan. So cardiac arrest ay kinukuryente. Ngayon, ano ang gagawin natin? May nakita tayong nahimatay. Hindi natin alam, cardiac arrest ba to? O ito ba ay heart attack? Picture number 11, please. Pag cardiac arrest, hinimatay na lang siyang bigla. Pag heart attack, magrereklamo yan na masikip ang kanyang dibdib. Madali siyang mapagod. Pinagpapawisan siya ng malamig. So, kailangan alam po ninyo kung ano ang tamang gamot. Pag heart attack, ibigay nyo yung gamot niya, yung nilalagay sa ilalim ng dila. Isosorbide ang tawag namin doon. Okay, pwede nyo bigyan ng mga supplement gaya ng ginkgo biloba. Pero pag cardiac arrest, huwag nyo na pong gisingin. Itinatakbo na po siya sa hospital. Nasa picture number 12 po yon. Habang naghahantay kayo ng masasakyan papunta ng hospital, kailangan sa pamilya ninyo mayroong marunong mag-CPR or cardiopulmonary resuscitation. Yung po bang binubomba ang dibdib? Minsan natutuwa ako pag nakikita ko sa mga palabas sa TV o sa pelikula, mali yung pagbomba. I will teach you how. Huwag niyong babaluktutin ang inyong siko. Kapag ang inyong kamay ay nakadiin sa dibdib niya, hanapin niyo yung pinakagitna na kung tawagin ay sternum. Diretso ang siko ninyo, huwag niyong babaluktutin kasi hindi manggagaling ang puwersa sa inyong kamay. Manggagaling ang puwersa sa inyong balikat. So, ang ginagawa po ninyo, kayo ay forward. Pwede ba natin tanggalin yung picture para makita niyo lang po ako? Ayan, diretso ang kamay like this. Ayan. Galing, huwag kayong ganito oh. Mali po yun. Yan. Nakikita natin sa TV yan. Mali yan. Diretso ang kamay, dumidiin kayo gamit ang inyong balikat. At may bilang, 1, 1,000. 2, 1,000. 3, 1,000. 4, 1,000. 5, 1,000. Pagdating ng 5, 1,000, yung kapartner ninyo bubuga sa kanyang ilong. Tatakpan yung ilong ng pasyente, nakatakip pag ilong, bubukan yung bibig, at magma-mouth to mouth sila. Ang gagawin ng tutulong, ayan. Pagtapos na siya ng isang blow o dalawang blow, balik na naman kayo. 6, 1,000. 7, 1,000. 8, 1,000. 9, 1,000. 10, 1,000. Stop sandali. Balik na naman tayo ng mouth to mouth. I hope natutunan niyo po ha. At saan nilalagay ang kamay? Dito sa pinakagitna ng dibdib. Ang puso kasi nasa gitna. Ang tawag dito is sternum. Dito po nakadiin. Anong pinagdidiin nyo? Itong kamay, itong inyong ball of the hand. Kanino? Ganyan. Ganyan. Hindi dalawang ganyan. Isa lang. Ganyan. Ganyan. At hindi binabaluktot ang tuhol ang siko ng ganito. Diretsong-diretso, matigas. Ganyan. Okay? So I hope kahit paano may nakuha kayo. Pwede pa bang ibalik na natin sa picture number 12? Sa picture number 12, syempre, dadalhin po natin sa pinakamalapit na hospital. Ngayon, eto na. Marami akong nakikita na ganito yung nangyayari. Sa sobrang init ng panahon, pakitingnan ang picture number 13. Si Lolo, nahilo. Pag pinulsuhan nyo, ang hina ng pulso. Pinagpapawisan, kailangan pagpaypayan. Kailangan, wag po natin pagkukumpulan. Luwagan ng damit. Humanap ng tubig kung mapapainom. O kaya humanap ng bimpo na basa at ipuna sa mukha niya at sa leeg niya at ilagay siya sa lilim. Dahil napakarami po nagkakaroon ng heat stroke ngayon,
sa napakainit na panahon. May mga nagsasabing umaabot ng 45 to 50 degrees centigrade in some parts of our country. Gaya ng Ilocos, ng Cagayan Valley, nagsisingkwenta po doon. Tingnan natin ang picture number 14, please. Ayan, tingnan ninyo. Yan yung temperatura. 40 plus degrees ang ating nakikita. So, wag na po nating pilitin na suungin kung walang payong tayo ang init ng tanghali. Kahit bata ka pa, sabihin mo, kaya ko yan. Dahil anybody can suffer a heat stroke. Tingnan natin ang picture number 15. Walang pinagkaiba ang heat stroke sa totoong na stroke. Pero bago tayo ma-heat stroke, kung tayo naman ay nasa loob ng bahay o building, nagsisimula yan heat rash. Magkakaroon po kayo ng parang mga kati-kati sa buong katawan. Pagkatapos ng heat rash, magkakaroon kayo ng pulikat. Yung pulikat pwedeng sa binti, pwedeng sa tiyan, pwedeng sa likod. Akala natin back pain lang, pero ano yan? Heat cramps. Ang susunod na sa heat cramps, heat exhaustion. Hapong-hapo ka na. Parang pagod na pagod ka na. Naghahanap ka ng hangin. Ang susunod na nun, pwede kang himatayin or heat stroke na kagad. Okay? So anong gagawin natin? Nasa picture number 16, please. Drink lots of water. Kahit hindi tayo nauuhaw, inom tayo ng inom ng tubig. Pero, never kayong iinom ng ice water. Never kayong iinom ng malamig na kape. Ang tinatawag nilang iced coffee o kaya frappe dahil yun po ay diuretic. Lalo kayong madidehydrate. Never kayong iinom ng energy drink. Mauuwi yan sa heart attack. Never kayong iinom ng soft drink dahil yung asukal nun will remove more water in your body. Okay? So napakahalaga yon. And never kang kakain ng mabigat kapag meron kang sintomas ng heat stroke. Dahil yung mabigat will pull all your blood from your brain going to your stomach para i-digest yung kinain mong mabigat. So dapat gulay-gulay at prutas lang sa taong na heat stroke. Wag na wag magkakarne. Okay? So, paiinumin natin ng drink. And one of the best drink na paborito ko po, nasa picture number 17. Isa na kutsara sa isang basong tubig ng chlorophyll. That will stimulate the blood to flow all over the body. Paborito ko po itong chlorophyll natin because it does a lot of things. Una, yung chlorophyll contains magnesium. Magnesium is very good for the heart. Pangalawa, ang structure ng magnesium o ng chlorophyll cell is almost the same structure as our red blood cell. Okay? So, hindi man kayo may heart attack, magandang nagbabaon po tayo nito. Ngayon, mayroon akong paborito rin na isa doon sa nilalaman ng Total Health Pack. Number 18, please. Ginkgo biloba. Ayan. Picture number 18 will show sa health, total health, yung ginkgo biloba will give us a lot of, o ginkgo, kung tawagin natin, blood circulation by opening up our blood vessel. Okay, can you show picture number 18, please? Ginkgo. Now, may yang yen is supposed to strengthen the artery of our heart. Ayan, pinaliwanag nila kasi magulo yung akin hindi malinaw. And ang ating spirulina will provide the electrolytes gaya ng potassium to our heart. So, para sa akin, ngayong tag-init o hindi man tag-init, meron kayong senyales na pwedeng ma-stroke or na-stroke na. Total Health Pack is one of our best choice. Okay? I know we still have a lot of products, pero kumbaga, as an emergency, this would be a good choice. And last but not the least, picture number 19, huwag po tayong magbilad sa init ng araw kahit nakasumbrero tayo. Itong kapanahunan na to, dapat tayo nasa lilim. And with that, I'd like to thank you and perhaps we may be open for your questions.
Yes, thank you, Doc. And mga ka-Dyna Farm, we're open for the question and answer portion. Please Okay. feel free to chat all your questions at babasahin po namin para masagot po ni Doc yan. Yan. So, kung wala pa po, ko na lang ang magtatanong. Meron pa kami dito, Doc. And Doc, ito po. Yung mga na-heat stroke po ba is yung mga nasa ilalim po ba ng mga yung mainit na araw? Yung mga nakabilad po? Sila po ba yun? No. No. Ang nahi-heat stroke, anybody na na-expose sa init. So halimbawa, kung ikaw ay nasa ilalim ng araw, gaya ng ikaw ay MMDA o police, pwedeng doon ka manggaling ng heat stroke. Pero kung ang trabaho mo sa bakery, pwede ka ring ma-heat stroke mula doon sa init ng iyong niluluto. O kaya ikaw ay nasa isang kwarto na kulob at walang ventilation, pwede ka pa ring ma-heat stroke. Anything that can raise your temperature dahil kulang ang daloy ng hangin can cause heat stroke. Salamat po, Doc. Ito, medyo maganda po. maganda to, Doc. From Ma'am Milita Enriquez, ask ko lang po, Doc Bien, okay lang po ba maligo kung nakakaramdam ng sobrang init? Yes, pero kung ikaw ay gumagamit ng shower, huwag mong uunahin yung tubig sa iyong ulo. Sisimulan muna sa iyong paa, sa iyong binti, paakyat sa iyong hita, sa iyong tiyan, sa iyong dibdib, bago ang iyong ulo. Kasi pwedeng ma-shock yung ulo natin kung biglang ang tubig ay sa ulo natin ilalagay kagad. Okay. Partner Trisha, partner Grace, baka meron po sa natin, Zoom or sa partner, Facebook. Partner, sa FB Live, so far, wala pang questions, pero more on magpapasalamat kay Doc Ben. Baka maya partner, dyan kaya sa Zoom. Zoom. Ano ba yun? Partner, wala ka na pong dyan. So, for ito, partner, wala pa. More on papasalamat pa kayo. Yes, ito po, Doc. Ano po ba yung difference ng regular stroke sa heat stroke? Kanina meron akong slide. Dalawang klase ang stroke o brain attack. Una, nagbara. So, ang tawag natin doon, blood clot. Yung pangalawa, internal hemorrhage. Walang nagbara pero pumutok yung ugat. Halimbawa, yung aneurysm, pumutok. Internal hemorrhage yun. Ano naman yung heat stroke? Nagsara. Iba yung nagbara, iba yung nagsara. Nagsara yung ugat ng tao sa utak niya dahil sa sobrang init. So, yung isa, nagbara, may pumutok, o nagsara. Okay. Doc, ito po. Doc, mababa po ba ang cases ng heat stroke sa mga malalamig na lugar? Well, oo, kasi hindi naman sila nagkakaroon ng heat, no? Pero mataas naman ang stroke sa kanila dahil sa sobrang lamig, yung kanilang utak, namumuo yung mantika sa ugat nila. So halimbawa, ikaw ay nasa malamig na lugar, ikaw ngayon ay humihigop ng bulalo, pwedeng yung mantika nun mamuo at yung namumuo na yon ay magbabara din sa ugat nila. Sa matitinig mo sa Amerika, maraming nag-stroke kahit na malamig yung lugar nila. Dahil nga, sabi ko kanina, sa pagkain. Burger lagi ang kanyang kinakain, di nagiging bara yung burger na yon sa ugat niya. Yun yung bara na stroke po. Oo, bara na stroke yon. Ischemia kung tawagin. Opo. Ito po, from Ruby Chris Barsonia. Hello po, Doc. Bakit po pag nagka-stroke ay nagsi-seizure po? Kanina meron din akong slide na pinakitang ganon. Naalala niyo yung beta at saka gamma wave kapag nag-EEG kami. Kapag na-stroke, di syempre walang daloy ng dugo doon sa particular part ng brain. Yung brain na yon magluluko. Kumbaga sa kuryente, parang mag-spark. Yung spark na yon, yun ang seizure. Ngayon ang problema,
magpepeklat ngayon. Kasi yung utak, namatay yung part na yon dahil hindi naman buong utak, yung certain part lang ng utak namatay kasi walang daloy ng dugo. Peklat na ang tawag doon. Sa tuwing magi-spark yung peklat na yon, nagsisisure yung pasyente. Partner Tricia, baka may question po from Zoom. Partner, check ko lang partner ha. Ito galing kay Queenie Elizabeth. May tanong siya dito, Doc, pero di ko lang sure kung ano na. Good evening, Doc. Yung itatanong ko po is tungkol sa anak ko na may pimples or acne. Anong marirecommend mo po na product sa Dynafarm? Umiinom na po siya ng Maharani. Yiyang yen. Yiyang yen. Opo. Kasi napakaganda sa ating balat, sa ating kutis, ang yiyang yen. Ayan, thank you, Doc. Ayan, okay. So, meron pa po atang isa from Ma'am Elita Enriquez. May isa pa po siyang tanong. Tanong po niya, Doc, is bakit po minsan pag nagigising ako sa madaling araw, biglang magpawis yung palad ko? Kulang naman at parang medyo nagka-cramps ito. Ano kaya ang cause nito? Usually, yan po ay electrolyte imbalance na nakikita namin sa mga taong o kababaihan na papasok na ng menopause. So sabihin nyo sa akin ang inyong edad, sabihin nyo rin sa atin kung kailan yung huling menstruation nyo. Thank you po. And Partner Grace, meron pang hahabol sa FB Live na question? Partner, talagang wala siyang questions kay Doc sa FB Live. Chinek ko na rin. Yung mga question kasi dito kami dyan related din sa topic natin, partner eh. Pwede sasagot naman siya ni Doc. Yun ang thankful tayo sa sagot ni Doc. Yes, oo. Kagaya ng isang question din natin dito sa yung kung matatanda lang ba yung nangyayari sa mga matatanda lang ba nangyayari yung heat stroke? No. So, may mga elementary schools na nagre-report ng mga bata. Kasi pinag-PPE nila yung mga bata sa labas, mga ilan dun sa mga batang yun, hinihimatay. Kaya pinagbabawalan po namin yon na mag-PE ang mga bata. O kaya nagsiswimming sa kalagitnaan ng tanghali, pwedeng ma-heat stroke kahit bata. Oh, napaka-informative ng ating pagdating sa heat stroke, lalo na Doc sa nagra-rides din po kasi kami. And syempre, nasa initan, yung ibang mga kasama namin bumibili ng Sting or bumibili ng mga malalamig na tubig, hindi pala dapat. Bawal na bawal yun yung mga energy drink. Marami na akong nabalitaan ng mga taxi driver na namatay at inatake sa puso. Kahit na mga biker, dahil nag-energy drink sila. Dahil ang mangyayari, magsasarado yung ugat mo kasi caffeine na napakataas yun. Tapos magdi-dehydrate ka kasi diuretic yon, and that can lead to a heart attack or a stroke. Yes, napaka-informative, grabe. Yung pala yun. Kasi pagka naiinitan ka, usually ang una mong sahanap ka ng malamig, sa malamig na tubig. Malamig. Water na lang. Yung pala. Pwedeng malamig, wag lang ice water. Okay, Doc. Hindi lang ice water. Malamig pero hindi ice water. And partner, may pahabol pang question dito sa ating Zoom chat box. Mabasahin ko lang. Galing kay Ma'am Josephine Rama. Doc Bien, ano po kaya ang gamot sa pulikat? Potassium. Ang potassium ay isang uri ng mineral na nakikita natin sa ating produkto ay spirulina. Okay, thank you, Doc. At saka ito, Doc, kay Ma'am Elizabeth Gaspar. Doc, matagal na akong nag-menopause pero palagi pa rin ako nakakaranas ng hot flashes. 62 na po ako. Yan, matagal talaga ang menopausal stage. May umaabot ng 5 taon yan. Ang kagandahan ay may produkto tayo sa Dynafarm ng mga pambabae.
So they can try that as well. Thank you, Doc. At saka ito, Doc, Kanina nga lang, galing... pinopromo nyo ata yun eh. Yes, Doc. Ito po ata, Doc, yung ano po doon kay Mamilita kanina. 45 years old po natanggal ang ovary ko, kaya wala na po akong monthly period at 61 na po ako ngayon. Mas matindi yon. Surgical menopause ang tawag doon. That means napaaga yung pag-menopause niya kasi inoperado siya. So, alam mo naman, ang ovaryo ng babae ay mahalaga sa kanyang buhok, sa kanyang balat, sa kanyang sex, sa kanyang katawan dahil lumalapad na yung mga ganito and lumalambot ang buto. So, ang menopause kailangan tinutulungan. Grabe, napaka-informative and napaka-timing ng diniscuss ni Doc talaga. And kaso nga lang, Doc, mukhang naubusan na po tayo ng oras. As usual, Doc, bago po tayo magtapos, baka meron po kayong gustong ibigay ng mensahe sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayong gabi po. Well, of course, Dyna Farm. Lagi tayo, good morning sa Dyna Farm. And I'd like again to greet Sir Carlo Mayuga para sa napaka-fruitful managing the company of Dyna Farm. I'd like to thank Sheng as well for sending me an invite and hopefully we will get to see each other very soon again. Goodbye everyone. Maraming salamat po sa pakikinig. Yes. Okay, Doc, once again, maraming salamat po. Hanggang sa susunod po ulit, Doc. Maraming salamat.